Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Kamusta na kayo? Ito ulit ako. Tinuli ko na kasi marami akong dapat sagutin sa inyo eh. Matagal-tagal din. Maganda rin, sunod-sunod. Okay, so natapos ako kay Ate Armina Doronila. Sabi niya, uncle niya si General Cañeso. You're very lucky to have an uncle like General Cañeso. Thank you for the comment. Kung napasyal kayo sa Baguio, kita-kits lang tayo. Sabihin nyo lang Kalabong, no? Sabay-sabay kayo pumanik ng Baguio. At kwentuhan tayo. Tsaka thank you for commenting. Talagang nakakahinayang si Sir eh. Si Pilipino. Pilipino. Ako si Pilipino Junior eh. Pilipino Senior. Parang tatay ko na rin eh. Parang kapatid ko yung mga sila Bong, sila Trixie. At masaya rin. Si Ma'am mahigpit yun eh. Sumalangit na mahigpit din. Pero pareho ko, ninang-ninong ko silang dalawa eh. No? Ay, nako, sayang din. Okay. So, at least, he had a good life. Thank you, Armina, ha? Thank you. Rene Culya. Sa palagay mo, sir, magkaka-World War III na ba? Mahirap yung tanong mo, pero maganda yung tanong mo. Wala nakakalam eh. Wala nakakalam. Sa Biblia, confused din yung mga Bible scholar. Confused din. Kasi ang daming gera nakakaharapin ng Israel. Okay? Yung isang gera, bago do sa 7 taon ng tribulation. Sa pagkakaintindi ko, tsaka nung iba, na sumasang-ayon ako. Bago yung sino ba nagsabi? Sa dulo ng dila ko na naman. May nagsasabi kasi na yung magbubuklod-buklod yung ibang countries laban sa Israel. So sa nakikita natin ngayon, pwedeng mangyari yung gera na yon. Tapos, yung isa pang gera do sa dulo, yun yung tinatawag na Armageddon. Yung isa, Ezekiel 38-39, yun naalala ko. Si Ezekiel 38-39. May preparasyon siya 36-37, then 38-39. Russia kalaban doon. Yun yung pinaka main party. Nandun yung Turkey, nandun yung Iran. Pero dito sa yung all nations against Israel dito sa pagdating ni Kristo ni Papa Jesus. And 1/3 of Israel is ang natitira na lang. Marami nang natitimbog and then nasusunog na yung Israel, no? Giba-giba na kasi nga gere. And then dun yung 200 million na army strong. So ibig sabihin kasama China ron. Kings of the East, Kings of the North, nandun si Russia, China, magkakasama. Wala na nga US. Umusok na yung US. Baka siguro nagkaroon ng di natin alam eh. Kasi yung susunod doon, kung yan kasama doon sa Armageddon, ibig sabihin yun yung culmination, yung 7 taon. No? Dating si Kristo na sasagipin niya to the last minute. Kasi sinasabi rin sa Bible na meron tutulong sa Israel na babae na may bibigyan siya ng pakpak na parang eagle. So yun yung Amerika eh. Yun yung interpretation. Yun yung Amerika. I'll see if I can look at the Bible again and cite some passages eventually, no? As we go along, no? Later on in other vlogs. Pero sa ngayon, ang tanong gusto kong sagutin yung tanong mo, baka matuloy ba sa World War III? Depende. Nasa US ang bola or nasa Israel, no? Deterrence is there kung gagamitin. Ang problema sa Amerika nga,
gaya ng sinabi ko sa nakaraan, ayaw gamitin yung firepower. Nandyan yung dalawang aircraft carrier na carrier group, nandyan yung submarine. In just a few days, all of this will be over. In just a few days. Gaya ngayon, as of today, 52 na yung airstrike ng kalaban, ng mga ng Iran, mga proxy groups ng Iran, proxy terrorist groups ng Iran, mga Hezbollah, yung mga Houthi, tsaka yung mga Hamas na yan. Yung sa proxy group sa may parte na dito, sa may US bases, sa region, inupakan na naman. From 48, naging 52. Sumagot na naman sila. Nag-strike ang US, nagpadala yata ng mga fighter jet, binanatan, munition sa ulit, tsaka mga launcher ng rockets ng kabilang grupo. Tapos nun, hindi nagtagal, sumagot ang Iranian backed na mga terorista. You see, walang takot sa Amerika. Kaya dapat ang response talaga ng US, one time, big time. Tama na muna yung politika. Tama na muna yung, gusto mag-re-elect ni Biden. Kinakailangan niya yung boto ng Muslim, ng lahat ng tao, kasi kailangan niya. Kasi si Trump umaangat. Si Trump salita ng salita kung paano gagawin niya, tatapusin niya yung gera. Kay Biden, ang sinasabi ng mga tao ni Biden, we are in control na we will conduct a strike, no? Pero ang strike naman, pitik. Binubuntag ka ng kalaban, nasagot mo, pitik. Kung meron kang tinatago na meron kang tinatawag na yung knockout punch di ba? Si Pacquiao nga knockout punch niya kombinasyon pa Meron din palang knockout yung kanan niya, yung kaliwa niya yung pinaka main weapon niya. Pero pag kinumbinasyon niya, 1, 2, 3, minsan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, walang patay, tulog yung kalaban. Dapat ganun ang response ng Amerika. Dapat ganun yung ang problema, yung mga tao paligid kay Biden na seemingly si Biden parang may sakit na Ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Yung sa replaying ng Veterans Day, replaying, tumalikod na siya tapos nun. Saan ba pupunta? Tumalikod ulit, tinanong doon sa sundalo, saan ako pupunta? Ano ginagawa ko rito? Nakakaya, presidente ng Amerika. Okay lang ako, presidente ng Pilipinas Pero yung presidente nga ng the most powerful armed forces in the world with 11 carrier strike groups with a complement of how many nuclear powered submarines you can project power anywhere. Takot sa iyo ang buong mundo. Gusto makipagkampi sa iyo. Kung kasi ikaw yung bide pati Pilipinas kumakampi sa Amerika, di ba? Dito sa Asia Pacific, meron tayong Mutual Defense Treaty na ayaw natin burahin ever since kasi yung mga politiko natin ang inisip. Malakas yan. Kasi yun yung style ng ibang countries Pagka mahina, ginagamit nila yung lakas ng Amerika. Parang backer ba? Kakampi ko yan labang ka. Ang problema, may dementia na yata yung gang leader May problema Magsasalita siya yung pinagpalit-palit yung presidente sa prime minister Hindi mo alam nakalimutan yung mga pangalan. Tapos seeking for election. Kaya nga question mark yung meeting nila ni President Xi ng China. Question mark yun. Ako, ang duda ko doon something to do with elections next year because sabi ko nga it is in the best interest of China na ma-re-elect si Joe Biden. It is in their best interest. Why? Because he is a weak leader. Hindi makaupak
Nandun na nga yung incheck sa Scarborough Shoal. Hinahati na yung mga barko natin. May water cannon na tayo. Binabangga na yung Coast Guard natin. Ang reaksyon ng Amerikano wala lang, nakaganyan lang, nakanood lang. Ang binigay na lang sa atin ng China, yata 12 nautical miles. From the 200 nautical miles na exclusive economic zone, ang binigay na lang, tinira ng China para sa atin, 12. 12 na lang. Kaya teritoryo daw nila. Kung takot ang buong mundo sa US, hindi mangyayari yan. Bakit ganyan? Kasi nga mahina. Tignan mo lang yung presidente, overage na, mukhang matanda na, nahuhulog sa hagdanan, maglakad. Siguro yung mahirap maging aide-camp niyan Kasi pagka yan si sir, nako, sir, wag kang dudulas, mahirap mahulog, gugulong ka sa tarmac, gulong ka sa Air Force One ba, pagkababa mo, baka gumulong ka, kaya, sa mga stage nahuhulog siya Oh gosh, why we want to be a president? Because siguro there's so much money in it, There's so much money in it, and they have not really taken care of all the loopholes, no? Hindi ka pwede, kumbaga you spent almost 4 years, 3 years na So, you spent 3 years already in power, tapos hindi mo pa natatakpan yung mga skeletons in the process, you have to sweep things under the rug. Para yung susunod na administration, hindi ka habulin. Kasi dami mong kaso. Which sabi babalikan ko isang comment ni Bombi 9688. A month ago, hindi ko na nasagot to Good day, sir. This is more than Hamas. Last month, in-unfreeze ni Biden yung 6 billion sa Iranian asset. Yung 6 billion is sales from oil, no? Na sanction Nirelease yun. So, ngayon, poproduce ang Iran ng 3 million barrels of oil every day. Okay. So, where's the money coming from? From oil. And itong 6 billion na to, sanction, naipit yon, nirelease nila. I don't know kung ano yung chismis, kung nakuha na o hindi. Ngayon ang tanong, bakit hindi inuupakan ang Iran na alam naman natin lahat, alam ng buong mundo, ang nandito sa itaas, ang ulo ng ahas, ng Hamas, ng Houthi, ng Hezbollah, Iran. Ang nagsasupply, Iran. Bakit hindi upakan? baka may tongpas. baka commissioner, presidente na siya ng US, commissioner pa siya ng Iranian ek. Baka meron siyang porsyento doon sa 6 billion. Ano ba naman bigyan sa'yo? 10%. Meron kang 600 million. Di ba? Dollars. Mahirap magkaroon ng allegation, wala kasing makatibayan, pero kung titignan mo, bakit ayaw upakan ang Iran? 60 na ang wounded na Amerikano. Ano hinihintay mo? Mamatay ka? Samantalang sa ibang presidente, kung kayong presidente, comment kayo sa ibaba. Kung kayong presidente, meron kang 2 carrier strike group, meron kang naka-standby pa na 2, gusto mong tapusin to, nandun yung danger na mag-escalate ng world war na sinasabi ni thank you Bombi thank you doon sa comment na yun. Tama kasi yung pera na yun in-unfreeze, sa daming nabiling missile nun so yun ang nakakatakot. So tanong nga ni Rene Pulya, magtutuloy ba ito ng World War III? It depends sa Amerika, sa totoo lang. It will depend sa Amerika. Pag maingay, it depends sa America. It depends. If tomorrow, all the squadrons, all the FF all the fighter planes and the bomber planes ng US, and then the submarine will all launch. And then sabi ko nga doon sa previous na comment ko,
butasin yung mapa. Oh my God, nasaan na yung Iran? 'Di ba? Kung ayaw mo ubusin, ayaw mo madama yung yung mga walang kinalaman ng mga civilian, bigla kayong maghuhugas ng kamay, mga US. Balik ko lang, World War II, when President Truman decided, he was weighing, I have an atomic weapon, kami lang dito sa mundo na to ang meron. Ito yung Amerikano. We have taken Iwo Jima, ano yung susunod? Invasion ng Japan. Naka-entrench sila, lalaban sila hanggang sa kamatayan. Nakita sa Iwo Jima, kahit i-flamethrower mo na, lumalaban pa rin. Nasa tunnel eh. Just like Hamas now, no, nasa tunnel. Ang pagkakaiba lang is that the Japanese, they're not using human shields. Sa Marawi, yung mga Pilipino na kalaban, yung ating mga kapatid na mga Maute gang, hindi gumamit ng human shields. Na-evacuate yung ibang yung mga ibang nakatira doon. Although meron silang hostage, kagaya ngayon, yung Hamas may hostage. Giniba rin ng armed forces natin, matapos gibain, nandun pa rin yung nasa ilalim. So, iba tong kalaban ngayon, tong Hamas, no? So, talagang dapat matapos sila. Pero kaya mong tapusin yan kung ang US hindi magsasalita ng ceasefire. So, urong-sulong ang Amerika. Nung nag-decide si President Truman, sige, pakan natin. Ayun na, Enola Gay, Colonel Paul Tibbets, bagsak yung nauna yung si Little Boy ba yan? 72,000 casualties. Sumunod si Patman, 120 plus 1,000 casualties. Tapos ang gera. Now, whether this will escalate to a world war or not will all depend on the actions of the United States in the next few days or weeks. But it's taking them too long to react. Dapat yung unang-unang salita nila, if you intend to escalate, don't. Yung unang missile na nilaunch against sa US bases, boom, kuna na. Tapos ang buto-buto. Sino pa siga dito? Sino pa ang gustong mabura? Tigil yan. Hamas will find themselves, sila lang ang lumalaban. Hezbollah? Sige, bonus. Yung ganun ba, Israel na uupak sa Hezbollah, pero hindi makabiray Hezbollah kasi isang rocket galing sa Hezbollah. Isa lang. Upak ang Amerika. Boom! Tapos, sino pa siga? Russia? Magsasalita ka? China, maingay ka? Takot sila. Why? Because di pa nila kaya tapatan ang US ngayon. Kahit magkakampi, silang lahat. Pero as time goes by 2027, 2025, 2030, and so on, kung umabot tayo doon, palugi na ang US palubog na yung araw nila. Matagal na rin sila Ganun ang mga story ng civilizations may aangat. It's all about economy, no? Pera. Pagka may pera kang panggasto sa research at sa weapons development, aangat ka. Kasi kaya mo magtapon ng pera pagka meron kang eureka moments, meron kang na-invento. Gaya ngayon, yung Israel, who might eventually emerge as the power sa buong mundo, no? Kasi matatalino Mga Nobel Prize winner ang mga yan Sila nagde-develop na sarili nilang weapon. Meron silang scientific minds Si Einstein nga, Hudyo E is equals to MC squared, di ba? So, magagaling mga Hudyo. Blessed nga At meron pang silang backer, langit. Kaya reviewin niyo yung Bible ninyo because you are in the wrong side of history if you go against Israel. Matutunaw kayo
Yung mga mata nyo matanggal sa sakit ninyo, matunaw kayo. Because pag gumamit ang Israel ng kanyang neutron bomb, o whatever, yung kanyang laser, na parang style Star Wars, o whatever, basta pag may gera kasi matuloy ng development no? Kasi nandun yung pressure, yung scientist, kailangan mo nang gawin yan, tapusin mo na. Sige, sir, testingin natin, sir. Tinignan kung matutunaw yung tao. Ang ganun ba, tetestingin. So, yun. If America will not respond in the next few days, wala, palubog sila ng palubog yung image nila as a superpower. Meron kang weapons of mass destruction, pero hindi mo gamitin because you're so afraid it's election year. You're so afraid that you will lose constituents, you will lose the votes you need for a re-election bid. Yun yung problema ng US. Meanwhile, sa tagal-tagal ng mang reaksyon nila, nakikita ng kalaban. Kaya babastusin siya. Kaya ganun may mga rally na sa kanya. Kaya ganun na lang ang Russia, ganun na lang ang China. Walang pakialam sa kanya. So alam ninyo, Defense Department, Malacanang, AFP, Coast Guard, mali yung ganung reseta. Mali yung iinom ka lang ng biogesic, ang sakit mo na pala, COVID. O kaya yung kaya mo naman palang sumuntok, ayaw mong sumuntok, kayo, mananockout ka. Di ba? Kaganyan ka lang, forma ka lang, ilag, jab, yung ganun ba? Hindi kaya, ayaw mo sumuntok. Ilag ka, tapos may pak, tumatama na siya, dami, ganun. Patay ka doon. Pwede kang matsambahan, malaki punch ka. Pwede kang malaki punch ng nuclear weapons, pwede kang malaki punch ng chemical or biological, yun naman nakakatakot. In the pandemic, nasa siya, nasa Bible. Nasa Bible Yun yung susunod sa wars and rumors of wars, magkakaroon ng famine, may climate change nga so famine, kukulang ng tubig, and then ang susunod doon, pestilence. Pagka nagkaroon ng pestilence sa mainland USA, na God forbid, knock on wood, may hirapan ng US. So, Israel will be left alone. Kaya nga ako, from a military standpoint, hindi sa gusto ko ng gera. Pero from a military standpoint, dapat kumilos ka, hit them hard, tapos na yan. Para walang escalation. Kasi takutan Okay. So, kunyari, naisipan ni Joe Biden na magising siya. Mainit ang ulo. Kasi nagising siya, basa siya. Naihi ako. Naihi ako. Hindi ako nagsuot ng diapers ko. Mainit ang ulo niya. Tawag siya sa telepono. Upakan nyo. Upakan niya ng Amerikano. Tuwan-tuwa yung mga general. Yay! Sa wakas, sumapang yung presidente. Bum. Tapos, nag-clear yung smoke. Ayan na yung mga news reporter. Nasaan yung Iran? Nawala na. Wala na. Kundi kaya, tapos yung leadership ng Iran, wala na yung capability niya ng oil production niya. Wala. Zero. Bagsak. Economy nun. And how can they support the terrorist organizations? Yun lang yun Yung tirahin mo lang yung oil production, oil extraction, oil whatever, oil capacity na that will bring about selling of 3 million barrels a day. Cripple mo yun. Yun lang yun. Nag-warning na ako ayaw niyong patigil. Kaya mong patigil lahat yan Ba't kami inuupakan mo? Ayun. Pero ang perception kasi ng Iran, hindi tayo upakan ng US. Yun ang tanong ko Bakit? Kaya nga, parang something's wrong dun sa kinikilos ng presidente ng US. Para bang pumorma, pero hindi siya makaupak. Bakit? Kasi baka hostage siya. Hostage ba siya? Doon sa 6 billion na nirelease nila?
na meron pala siyang kickback. Naka-on record. Kaya hindi maupakan. Ewan ko. Kaya hintayin natin yung susunod. Now, kung hindi upakan ng US, ang hope na lang, Israel ang uupak. Kung tali yung kamay ng presidente ng US dahil sa may pinangahawakan itong Iran laban sa kanya, naka-tape conversation. O hindi pwede yung sa Pilipinas hindi pwede wiretapping, hindi pwede. Pero ikasisira niya for a re-election bid. Ngayon kung okay, baka makalimutan ko, ay naisip ko kanina, kaya Defense Department, Malacanang, AFP, wrong recipe ang template na US. Huwag nyo nang gayahin. Meron kang modernization, boom, mali na nga kagad tayo doon sa modernization na yun kasi ini-equipment modernization natin, kinakalimutan ninyo yung manpower modernization. Wala nga training. Ang dapat dyan, in tandem, may modernization ka sa armed forces, kasama yung manpower complement, which is all the reservists. Because if you are thinking biblical, sinasabi ko na sa inyo, you think biblical, end of this, the best intelligence information comes from the Bible. Because kahit papano, it gives you an idea of things that will happen. Alam mo, magkakaroon ng Battle of Armageddon. Sama-sama all the nations of the earth. Ano ba all of the nations of the earth? UN. Laban sa Israel. Papaligiran ng Israel from the north, from the east, from the south, sa Africa, and from the west. Boom! Paano nangyari yon? Bakit away-away? That's why, kung meron kang ganong katiting na intel information, yung pangalawang gera na kakaharapin ng Israel, may pistok. May pistok. Kaya kung isipin ninyo, magpipistok and then parang maglaladlad ang Israel. Peace naman 7 years, okay na. Hindi sila biblical kunwari mag-isip, magkakalimutan, masaya masyado, tapos yung gera. Pero, kung isipin niyo yung nasa Bible, magkakaroon ng temple. Magkakaroon ng temple sa Jerusalem. So, paano mangyari yun? Mare-rebuild yung temple. By the looks, masasakop ng Israel yung buo na yon, yung buong area. Yung Golan Heights, no? Ano ba yan? Yung West Bank, pati ang Gaza. Kanya lahat yan. And baka gamitin pa niya yung capability niya na nuke-nuke capability niya. Kasi hindi makagalawang yun. So, dalawa lang yun. Either gumamit ang US, mag-retaliate, tapos yan. Or Israel ang gumamit kasi magagahol yung schedule ng langit. 7 years magagahol. Kailangan tapusin niya. Because yung gera na yan ngayon na kinakaharap ng Israel, yan yung wars and rumors of wars. For nations will rise against nation. Israel laban sa mga kalaban niya ngayon. Kampi-kampi na. Pero hindi pa all nations of the earth, all the kings against Israel. Doon yung sa second na gera. Yun yung sa culmination ng 7 years, doon yun sa Battle of Armageddon. Yung pangatlong gera, dito sa pangalawang gera, tuloy ko. Yung pangalawang gera, doon bababa si Kristo. Uy, malapit na, 7 taon na lang. Mula doon sa pistok, yung dulo noon, yung kalagitnaan doon, magpapakilala si Antichrist. Maglaladlad na siya. Ako ang Diyos, sasabihin niya. Ako ang sambahin nyo. Doon mismo sa temple na ipagagawa. Magagawa yung temple, ibig sabihin, nasakop ng Israel yung area. Siya may say. Siya ang merong say. Pero, magkakaroon ng pistok. So, sino yon? Ang mga contender dyan, Saudi Arabia,
UN, kung sino pa. Baka US din, pwede. November next year ang presidential elections. So, tingnan, ang sarap panoorin, ano? As it is unfolding, biblical prophecy is happening, is unfolding in our lives, in our lifetime. Kaya huwag kayong magpapauto sa mga battle cry ng iba na from the river to the sea. Palestinians will be free. Di ba? Huwag kayong magpapauto sa ganon. Because ilang try na binigay sa Palestina. Simple lang naman yung naiiwan dyan, as if ang tanga-tanga mo civilian ka, may pamilya ka, hindi ka aalis doon, war zone. Supportive ka talaga sa sa Hezbollah. Sabi ko nga sa atin, sa armed forces, sa counterinsurgency o kaya dyan sa Mindanao na yan. Pagka sinabi mo no man's land, takbo na yung mga tao. Pag nadinig mo yung mga kanyon, mag-aalisan yung mga tao. Kaya nga yung sa 44 yun yung doon ayaw mawala yung peace. Kasi may peace treaty. Merong peace treaty. Lintik na yan. Peace treaty yun na kesa sa buhay nung sa 44. Kung alas 7 pa lang, inuusapan namin ni General Cañeso, kung alas 7 hanggang alas 8 ipinatak yung kanyon, hindi kailangan ng mapa, hindi kailangan ng grid coordinate. Nag-uusap kami. Ang kinakailangan lang, radio communication bago mawala. Maubos yung baterya ng mga cellphone. It's a good thing may mga cellphone. May sat phone. Kausap mo yung ground commander. Nasaan kayo? Nasaan yung kalaban? Gaano kalayo sa'yo? If 12 o'clock is your north, siguro naman alam nila yung direksyon nila. If 12 o'clock is your north, where is the enemy? Sir, 2 o'clock. Nandun yung kalaban. Sir, 9 o'clock to 3 o'clock. Ibig sabihin, surrounded na sila. 180 degrees yung kalaban. Kaya, maganda yun. Kasi kahit saan ka pumutok doon, tatamaan. Kasi alam nila yung susunod na putok, may correction yun. Diba? Peace talks kuno. So, 7 to 8, that would have saved the lives of the Sub-44. Hindi. Pero kasi politika, baka naghahabol si Pinoy noon. Ewan ko, ang mga makakasagot dyan yung mga nandoon, ang mga general. At may real-time imagery ang mga Amerikano at the time. Kasi nga, silang project nila yun si Marwan Project nila. So, you see how a military operation can be bungled by stupid politicians? Okay, so, ang suggestion ko sa atin, huwag niyong gayahin yung footprint ni Biden. Magpapakita kayo ng puwersa, ayaw niyong gamitin. So, yung nakaraan, sinasabi ko, next na resupply mission sa Rore, Philippine Navy na, wag ng Coast Guard. Sino ba ang nire-resupplyan? Marines. Saan? BRP, Sierra Madre, an AFP commission ship, a naval ship. Okay. Anong ginagawa ng Coast Guard doon? Sino nagsabi na para hindi ma-escalate yan? Stupido Sorry. Stupido, kasi hindi alam yung ginagawa kaya the more na mag-escalate yan, kasi alam ng Chinese, takot na takot tayo ma-escalate. Parang Biden. Yung Amerikano nga yung communication, yung radar plane nila o whatever, yung cargo plane nila. Nag-fly by yung fighter ng China. O naging reaksyon nila. Dapat yung pinabagsak. Kita mo kung di natakot yan. Takot na takot ang China magkaroon ng gera, pero kunwaring matapang siya. Kunwari. Sa tingin nyo ba pagka nagkagera ngayon with China, mananalo ang China? No. Talo China. Matatalo. Kakampi pa tayo Kakampi pa ang Pilipino. Sa dami natin, yari sila. Pinakita natin sa Korea yon. Kakampi ang Taiwan, kakampi ang South Korea. Magkagera. Ngayon. Pero it is the decisive, swift na
calculated, not a gamble. Iba yung gamble eh. Yung gamble, ganon, 50-50 pwede kang matalo. Pero pagka calculated risk, yun ang tinatawag sa amin. Sa academy, tinatawag take life. You take the consequence kung ano man ang magiging outcome. And leaders should have that kind of quality. Kaya mo mag-take life. Kaya Mr. Ed, task force sa West Philippine Sea, take life kayo. Mag-resupply AFP, Navy. Kasi ang sinusupplyan ninyo, nire-resupplyan ninyo every month, Marines, Philippine Navy, ship. Di ba? Sa yon. Pangalawa, di ba kapan mo, badihan mo ng Navy rin o kaya ng Air Force. Pagka may mangyari, walang anything goes do sa commander. Anything goes. Kung baga sa ano, pagka nagka-upakan, upakan nyo. Binaril ka ng 50 caliber, barilin mo ng kanyon. Barilin mo missile. Tatakutin mo ako ng 50 caliber? Meron din ako niya, pero hindi ko gagamitin sa'yo. Ang gagamitin ko sa'yo, torpedo, kundi kaya missile. Tapos pagka minisal tayo, invoke ang Mutual Defense Treaty. Okay lang yon. Kaya nga sabi ko nga before we, kumbaga sa Philippines, be in a position, mga kabalyero, be in a position of strength. Even if we do not have the weaponry, you can still be in a position of strength if yung manpower, yung ating mga reservists, sinanda ninyo. Kung ayaw ng Congress magpasa ng batas ng mandatory service niyang mga ROTC na yan, dirty finger na lang kayo. Mga bobo no? Wala kayong magagawa. Pero on your own, you organize clubs, no? Organize reservist clubs. Meron bang bawal na magkaroon ka ng club? Ha? Na enthusiast club? Meron pwede naman, may mga firing, may mga shooting club nga Ito hindi Ang reservist club. Kunyari, camping club, survival club. And then, get your retirees, AFP retirees, in every specific LGU location, provincial or regional, hindi, maganda provincial, o kaya municipal. Provincial, mas para malaki scope. So, Region 1, Region 2, Region 3, hanggang EKEC, todo. ARMM, hanggang sa Cordillera. And then, kung ilan yung makukuha nyo doon ng nakataling reservist, tambayan nyo ngayon ng mga retirees. Pag merge yung ganyan in the organization, then you have a core, 145,000, 150,000 to 200,000. Commanded by a retired 3-star or a retired 4-star. Kung wala doon, you promote the 2-star or the 3-star or 1-star and then put him there. Because in sight in situ, nandun siya. Doon siya nakatira, doon siya nagpa-farm, mayor siya doon. Kunyari si mayor natin, si John Aying, sa Iloilo, no? Sa parte ng Iloilo. Inside, siya yung mayor, siya yung 4-star. Gawin yung 4-star. Maganda yun. Ikaw yung mayor, ikaw yung nandun. Kunyari, sino to? Sa Nueva Ecija ba? Si Mandirigma. Mista ako. He retired a 2-star, gawin yung 4-star. He heads a corps. Marine yung orientation niya. Marine siya. Mandirigma, veterano yon. Magaling yung tao na yon. Ano ba? Honorable yon. So, the way I knew him, no? So, ang doon, siya yung mag-lead ng kanyang LGU. Ganon din dito sa Sanchez Mira, si Bagasin. Retired 1-star. O 2-star. So, i-promote nyo. Ang daming upper class, ang daming Yung iba nagkakaroon lang ng kali yung kamay, kakapusoy, kakaganyan lang. Walang magawa, pusoy dos. Iba, nagkakakali yung meron ng kalyo,
ano tawag doon, naninigas na kaka-cellphone. Iba kakagolf. Wala ginagawa eh, bigyan nyo sila ng trabaho. And then all of a sudden, hindi lang yung reserve command ang nag-iisip, hindi na, because magagaling na tao nag-iisip, ginamit nyo yung resource, di ba? And then if you are able to get them going within a year, I promise you, matapang na kayo mag-react, matapang na kayo. Hindi kayo basta-basta matakot sa China because you have so much reservists ready for an invasion. If they decide to invade us, which, by the way, I'm telling you, Taiwan is nothing to them. The chips, etc. That they can bypass Taiwan. Philippines is the price. You exterminate 100 million Filipinos, parang Israelites, from the river, from one island to all the other islands. Tapos yung may Pilipino, 1.4 billion, kung may isang 100 million nila, padala mo dito, lahat inchik na, from Luzon, from Itbayat, Batanes, hanggang Tawi-Tawi, hanggang Sabah. Sila magtutuloy na claim natin sa Sabah. Ang masama dyan, ang pinaghahandaan nyo lang, hindi nyo pa nga pinaghahandaan ng China, ang inisip nyong paghahanda sa China is weapons, no? Kasama tayo doon sa island chain na Amerikano, interest na Amerikano na serve, hindi tayo hindi yung interest natin. Because kung interest natin iisip nyo, inahanda nyo na talaga yung reservice natin. Not only for China, but doon sa backdoor natin, nandun ang Malaysia, nandun yung Indonesia. Kung biblical ang tirada ninyo, pwedeng kalaban natin ang Malaysia at Indonesia one day. At magkaroon ng battleground sa Mindanao. Kaya nga, kung may nangyayari doon sa Israel, may nangyayari dito sa Ukraine, pwedeng may mangyayari dito sa Pilipinas. Because pagka na-control ng China ang Pilipinas, wow, ang luwag ng Pacific Ocean, kanila yung buong dagat na yun, kiklaim na nila lahat yun. Ang dami lang isdaan, ang dami nilang oil and gas kung meron man. And lahat ng resources ng Pilipinas, kukunin niya. Marami na siyang lupa para gumawa ng mga military base offshore. That's why, huwag niyong isipin Taiwan ang premyo niya. Hindi. Ang strategy sa Taiwan, you do not engage in warfare, you use what is happening globally para manghina yung allies niya. Di ba? Tapusin mo ang Pilipinas. Kasi mas mahina ang Pilipinas. Hindi kagaya ng Taiwan, lalaban ng Taiwan. Ang Pilipinas, hindi. We will welcome many of our Filipinos, hindi naman most, many Filipinos, even politicians, will welcome the Chinese with open legs. That's why, Defense Department, Malacanang, is very important. Kung wala man ganong movement, kung wala man ganon, LGUs, yung mga PMayor, mga kabalyero at mga retired na mga PMMA o kaya yung mga retired na mga OCS, basta military men o kaya mga enlisted men, no? Kung kayo nasa pwesto ngayon sa LGU, make it a point na you create that club, kunyari dito sa Baguio, si General Magalong, Baguio Defenders Club. Di ba? Enthusiast lang. Diyan kayo sa Burnham Park, diyan kayo kung saan, Wright Park, di ba? Mag-nut tying kayo, mag-first aid kayo. Wow, gandang club nun. And then, may magtuturo, invite kayo ng mga SAP. Kasi, PNP si General Magalong O kaya, invite kayo ng mga Ranger. Magturo. Ako, tuturuan ko kayo paano kumain. Paano kumain? Lahat kinakain ng Ranger, Lahat kinakain. lahat kinakain ng Ranger, Pati uod, di ba? Okay, so, yun yung How I wish America is strong. She is strong. America is very strong. If you're gonna respect her, no? But the leadership is weak.
Now, sabi ko nga, between now and November, kinakailangan may mangyari para tapos na. Or kung ang iniisip ma-re-elect si Biden, suportado siya ng Iran o kaya ng China o kaya ng Russia. Because the perception is weak siya, and his weakness, they are all able to buy time. So, ang question mark, bakit hindi niya upakan ang Iran? What's holding him? Dati naman siyang politiko. Alam niya. Yung ins and outs niya. Isang Amerikano lang nalang mawunded pwede ka nang umupak Kasi yun yung image ng Amerika Pero hindi mang magawa So something's wrong dun sa 6 billion na yon na nirelease. No? Baka may under the table yon. Hindi ko alam. Sorry, hindi ko alam. Pero nag-iisip lang ako ng bakit merong hindi tama Bakit pa-jab-jab ka lang and then panaysalita mo na magre-retaliate ka ng grabe. Para bang tapos ito, dama siya ng dama. Kaya nga something's wrong. So panoorin na lang natin yung kung within the following days or kaya within a week or a few weeks kung ano magiging sagot ng US. Pero yun nga, yung second option, baka Israel ang umupak. Natapos lang yung Hezbollah, pigain mo yung Israel, pigain mo ng ganyan, survival mode, nuclear weapon. Yan, upak yan, tactical nukes ang gagamit. Nuke, gano'n na sasabihin. And then, papasok tayo, pagka mangyari yon, tapos yung gera, ayaw ng iba ng escalation because they're not ready. Russia is in a war, China is still building up its capability. Ayaw ng gera ng lahat. And US, inaayos pa niya yung kanyang industrial base. So, wala siyang pera, walang delikado economy niya, merong papasok na eleksyon, so ayaw, kaya papasok yung peace talks. Magkakaroon ng peace agreement. Yun ang bantayan ninyo. Kasi sabi sa Bible, pagka yung magkaroon ng peace agreement, yun yung first horseman of the apocalypse and mag-start na yung countdown, TikTok. May TikTok, bawal ang TikTok. TikTok ng 7 years. 7 years ng troubles of Jacob and 7 years tribulation. Half of which is the wrath of man and half of it is the wrath of God. Dito, kung hindi ka matakot sa tao, yung kayang gawin ng tao sa weapons of mass destruction, sa weapons na mga pestilence na mga COVID na yan, na nakita naman ninyo yung epekto ng gera, alam niyo naman natin yon. Ang gera na yung dinaanan natin, yung epekto ng famine, ng drought, alam naman natin. Yung epekto ng climate change, nakikita natin. Yung epekto ng pestilence, yung COVID, yung ginawa ng COVID sa atin, bagsak yung mga economy. So ngayon, yung ibang mundo, ibang countries, ayaw na nila magsara. Ayaw na nila. Kaya, delikado. Bakit? Kasi alam nila, pagka nagsara ka, bagsak yung economy mo. Ngayon, open borders ka, pasok, labas, masok. Marami mamamatay talaga. Kaya nga yung sinasabi sa Bible, sabi nung Intel, 2 billion, 1/4 of the planet will, ganon, 1/4 of the planet. 4 na horseman yon, 4 na horseman. 4 seals being opened out of 7 seals, no? 4 seals. And then, magkakaroon ng, yun yung either mararapture, kasi halfway ng 7 years na yon, on the 3.5 years after that start ng peace agreement, magpapakilala si Antichrist. Ako ang Panginoon ninyo. Ako ang sambahin ninyo. May statwa siya. Babastusin na niya yung altar para kay Kristo. Okay, so yan ang mapapanood natin lahat. Kung buhay pa tayo, mapapanood natin yon. Kaya nga,
maganda, mag-imba kayo ng mga delata, mag-imba kayo ng pagkain ninyo para habang may popcorn. Huwag niyo kalimutan yung popcorn. Popcorn. Ako nga, yung mga mais, mga prutas, peaches, mga habang nanonood, kakain. Okay, mga garbanzos, yung mga nata de coco, yung mga ganon. Mga next year ako bibili ng gulpe. And then, after the 83 weeks nga na sinasabi ko, pwedeng isa habit na pakonti-konti. And then, enjoy nyo yung mag-e-expire. Ano ba naman yung mag-e-expire? Pwede mong pamigay nga yung kunyari, 1 month to expire, pamigay mo sa sa mga nangangailangan. Kaya hindi gano'ng karami lang naman yun, no? But, whatever happens, kung magkaroon ng shortfall sa food security, handa na kayo. Hindi kayo magipagsiksikan, gaya nangyari sa COVID, wala kang mabili sa grocery, nararasan ko yon. Nasa farm ako sa La Union, wala kang mabili sa grocery eh. Wala kang mabili. Tapos ang mahal-mahal ng bilihin. Ayaw ko nang mabot sa ganon. That's why I have to be ready. Yung mga baril-baril, yung mga bala na yan, syempre, automatic yon. Pero minimum requirement, pistol. Pistol with 7 magazines, no? 6 yung reserba, isa yung nakakabit, no? So, 16 rounds times 6 times 6, 36, 6 times 1, 6, 3, 9. 96. Ngayon mo ng 100 rounds plus yung nakakabit. Dahil 120 rounds na kamo. Plus meron ka pang baterya, tag doon? Reserba na another round. Sa akin niya 500 rounds eh. Yun yung akin. 500. Dahil mo nang nakatay nun, 500 rounds. Mahaba na yun, hindi kailangan eh. Kasi isa lang ang trigger finger. Tandaan nyo, isa lang ang trigger finger. And kung hindi ka naman mag-a-ambush, hindi ka naman long range, okay lang yung pero maganda, meron kayong, kung gusto nyo may mahaba kayo, lagi nyo sniper. Sniper scope. Kita nyo yung Israel, tsaka sa Ukraine, lahat sila, di sniper scope. Pero useless yun pag hindi kayo tatama. Okay? So, yun, ang ko. Rene Culya, World War III na ba? Pwedeng yes, pwedeng no. Depende sa kilos ng US at sa kilos ng Israel. Kung hindi kikilos ang US, na malalaman natin kung kikilos o hindi because there's pressure mounting. Yung mga kanan. Yung kaliwa ayaw. Yung kanan gusto. Marami na nagsasabi. Sa akin nga yan, sabay-sabay. If I were the one, if I had the trigger, I had the, iwi-wake mo. Madaling iwi. This might translate into a regional war. You have to be very fast in deciding. What would make them, everyone stop? What would make them all stop? One time, big time, isa. Burado. Tapos. And then, sino pa? Sino pa gustong sample? Style Nagasaki, Hiroshima. Tapos ang gera. Tapos tuldok ang World War I, ang World War II. Tapos, meron pa bang may gusto? Wala na, surrender. Sipin mo yung fanatical army ng Japan. Wala, surrender. Gusto niyo ubusin namin yung lahi ninyo? Pwede. Ubusin namin yung lahi nyo. Gusto niyo maubos? Or you can live today to fight the war another day. So, what will it be? What will it be? Tapusin na natin to? Or tapusin ko kayo? So, you tell me, in 1 hour, surrender kayo o lalaban kayo? Kasi pagka lalaban kayo, second strike, tapos. Pero yung first strike, crippled yung economy niya. Lahat, command and control, yung economic, capability niya, wala yung oil extraction niya, wala siya. Oil refineries niya, wala. Hindi na siya maka-export ng oil. Isipin mo yun, it will take them 20 years, 10 years to rebuild from the ruins, no? Isipin mo yun. Imagine, then you save the planet 10 years na time. Dapat ganun ka, ngayon, kung yung Iran, inupakan
Ano, gusto mo Russia? Damay kita. China? Mag-ingay kayo. Sige. Ganun na lang kayo. Mag-ingay kayo. Sino? Ano sasabihin nyo? Lalaban kayo sa amin? O, mag-iingay yung Korea. Pam! O, tapos ang Korea, yung North Korea. O, di wala nang problema yung South Korea. Wala nang missile testing, wala nang problema yung Japan. You see, ganun yung because it is the duty of US to stand for whatever is masakit man minsan na isipin na may mga mabibiktima, pero hindi, mas malaki yung sinasabi sa Star Trek, the needs of the many outweighs the need of the few. Ganun. So it's easy to decide because it's part and parcel. Ang kumbaga malinis yung konsensya mo You're deciding for the whole planet, 8 billion people. Even if may madami dyan na 100 million, laki naman nun. 100,000, gaya nangyari sa sa Hiroshima at na Nagasaki. 200,000 na kamo. 200,000, one time big time, boom. Tapos ang buto-buto, gusto nyo madamay, buong population ninyo? 30 million. Okay lang, because you're saving bulk of the planet, 8 billion people. You're buying time for the rest of the world. And then it stops. And then Israel, tapusin mo na yan. Hamas, I'm giving you to surrender. Yung ganun ba? Israel, pull out ka. Lahat kayo. Yung gustong mamatay dyan sa kasama yung Hamas, sige, wag kayo malis. Wag kayo malis. Tapos yung binibigyan ko yun ng 1 oras lang para surrender. Pagka hindi, yung tinataguan yung mga 8 stories below, wala yan. Ubus yan. Kita nyo yung korte nung doon sa may Gulf of Mexico. Asteroid yung tumama doon. Yung bilog doon. Gusto nyo may tumamang asteroid dyan sa Gaza Strip. Mabura yung buong Gaza Strip, maging beachfront, maging yan talaga, dagat. So, okay. So nice that, buti na lang, wala ako sa But, pwede namang hintayin din natin na kung ano yung mangyayari because it's all in prophecy na mangyaring gera, mananalo Israel sa gera. Nasabi nga ni God speaking na I am with Israel. Hindi porke kanakampihan niya Israel dahil sa Israel is Israel are the good guys. No, it's not really that. Kinakampihan niya Israel because he made a promise. God made a covenant and it is making sure that that promise will not be broken. That's why he's sticking with Israel. Ayan. So, yun yung ganda ng beauty ng akala no iba, Israel, parang centered yung buong mundo sa Israel. No. No. Paano naman tayo mga believer? It is God's promise that He will go down dun sa chosen land na yon, and the chosen people will be in the nick of time saved by God and by Jesus Christ who's coming down to save them, and then sasabihin nila, in awe, truly you are blessed are you, Lord my God. O, diba? Yung sino pang kalaban mo lahat ng countries sa buong mundo and then isang buka ng bibig parang laser sunog lahat sunog lahat. So it will happen and tayo mapapanood natin yan kasi merong SpaceX na kailangan magano tayo ng SpaceX na na internet kasi baka yung globe tsaka yung smart hindi makover yun This is SpaceX walang walang patid. Okay. So yun, Rene Kulya ang aking sagot, Pwedeng yes, pwedeng no. Pero ang sure, tatlong gera yan. Una yung gera ngayon, yun na yun. Na at the end of it, magkakaroon ng peace talks, peace treaty na 7 years, which will kick off
the 7 years tribulation. So, how long this war will take, basta ang ending niyan, pistoks. Na, yun na yung, matitrigger na yung 7 years tribulation. And the countdown is 7 years. Halfway is yung 3.5. So, 3.5 years na lang, plus, sa 3.5 years na yun, magpapakilala yung Antichrist na ako na talaga. Sure, ako na talaga. Kasi alam niya, control na niya lahat. And then, sasabihin niya, i-order niya yung magpatata kayo. No one can buy and sell. And from there, magkakaroon ng, ang paniwala ko, magkaroon ng rapture. Hindi yung before the tribulation. Ngayon, magkaroon ng rapture? Hindi. Kasi sa tingin ko, yung 7 years na yon ang rite of passage natin, lahat tayo, na believer, kaya maniwala na kayo, lahat tayo, ang rite of passage natin is to endure just the same way as the Israel will endure. And then, in the end of it, sasabihin niya, hanep pala, talagang ikaw yung naipako namin, napapako namin. Sorry, bossing, sorry. Kung ganun ba, masisisi sila. Tayo, may chance ka pang maging makonvert na Muslim, may chance ka makonvert na other religion, may chance kang pagtawanan si God, si Kristo, mga fake news kayo, wala kayo. Sabihin niyo yun, lakas ng loob, sabihin niyo yun. Pero good luck sa inyo. Because ang totoo dito, the 7 years, ma-undergo natin lahat yan, and just in the nick of time, you will be raptured. That's why, sana sabi ko, kailangan nyo nung, physically, kailangan yung 3 taon mahigit, 3.5 years ng pagkain, para you can do away with all this shit happening around you. With your family kayo, may Bible kayo, nagbabasa kayo, you accept God, and then, kung meron kang gustong isama, wag naman yung traidor. Kasama mo yung traidor pa, no? Susuplong ka lang. O, doon, maraming pagkain doon. Pwede mong barakadahan yung barricade yung sarili mo, etc. Ibang kwento na yon. So, but sabi ko nga kung kaya nung sa furnace nga, di ba, na-save yung tao hindi nasunog 7 times yung lakas ng furnace, nasunog yung mga nagdadagdag ng panggatong, nasunog yung nasa labas. Yung nasa loob, hindi nasunog yung 3 na sinasabi ko in the previous vlog. So, it can happen that, basta you invoke God's presence, you invoke protection of God. And I am invoking na lahat kayo, maprotektahan ni God. The mere fact that you're listening to me in this vlog, God has chosen you. Not to like, share, and subscribe. Joke lang. God has chosen you to be part of His kingdom. Seriously. Kaya you accept God, you read on the Bible, you believe. Kasi, take it from me, ako living example. So, you look at the previous vlogs, you look at the, my life, the miracles in my life. Okay? So, maraming salamat sa inyo. Hanggang doon na lang ako. God bless everyone. Bye-bye. Happy Tuesday. Bye.